Sir o Engineer, batiin po ninyo ang ating mga ka-OFW na nasa 81 countries worldwide. At the same time, 805 cities around the world. Go ahead, batiin po ninyo. Magandang araw po sa inyo sa mga bagong bayani ng Pilipinas na nagsisikap na magtrabaho para sa ating bayan sa labas ng ating bansa. Alam po ninyo mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, nagagalak ako at na-meet ko si Mr. Macabalitaw o Engineer Macabalitaw dahil nung kami ay magkasabay sa Radyo ng Bayan, kanyang dinidiscuss ang hinggil sa early warning ng mga biktima ng nababaha. Kaya nagkaroon ako ng interest para man din ay maihatid sa inyo sa buong mundo kung gaano kayaman ang imahinasyon ng Pilipino. Engineer Macabalitaw, pwede ba nating ipaliwanag ito, yung inyong research na ginagawa para mabigyan ng maagang paalaala o warning ang mga biktima ng baha, lalo-lalo na sa Malabon at Navotas? Ito pong aming proyekto na ito sa Barangay Potrero. Specifically po dun sa binabahang area namin sa Barangay Potrero po, na nakagilid, nasa gilid po ng Tolyahan River. Ngayon po ay, ang kasalukuyan pong early warning namin ay yung may panukat ng tubig sa mga binabahang lugar. At pag nandun na po yung baha, tsaka namin tinitignan kung lilikas na sila o kailangan na silang umalis sa kanilang bahay. Ito pong iniisip namin ay ginagawa po namin ngayon ay nag-i-establish po kami ng data dun sa aming mga binabahang lugar. Kasalukuyan naming iminamatch yung lakas ng ulan sa lugar namin at kasi po ang isa pang pinanggagalingan ng baha namin ay yung upstream precipitation doon sa dulo po ng Tolyahan River sa Quezon City. Pag malakas po ang ulan noon, doon sa amin po umuho yun. Kaya yung po lakas ng ulan doon, lakas ng ulan sa lugar po namin, sa Barangay Potrero, ay pinagsasama po namin at inaaral po namin doon sa 5 area namin na in-identify na flood-prone areas kung gaano ang itinataas ng tubig baha, kung gantong kalakas ang ulan, at idinadagdag po din namin yung epekto ng high tide. Kasi po pagka high tide, pumapasok din po sa lugar namin yung high tide. So magkasanib ang inyong pinag-aaralan, yung high tide at the same time, yung pagbugso ng ulan na nag-ipon ng baha sa inyong lugar. Ganun po ba? Opo. Kaya ito po, ang factors po na kinukonsider namin ay yung lakas ng ulan sa lugar namin plus po yung lakas ng ulan sa upstream dun po sa may bandang Quezon City. Yung po pinagsasama namin at tinitignan po namin ngayon at nire-record po namin kung gaano ang itinataas ng baha sa amin. Para po kami nangukolekta ng data statistically. And later on, pag ito po ay nakumpleto na, pag nag-project po ang pag-asa ng bagyo na sinabing gantong kalakas ang ulan na dala, maipo-project na po namin kung ganong itataas ng baha. Ito po ang magiging basehan na ngayon namin kung magpapahanda na po kami ng magsisilikas para po madali kasi napakahirap pong mag-evacuate ng may tubig na sa kalsada. Kaya ito pong sa amin, pag natapos po namin itong pag-aaral na ito, yun nga po na sinasabi na ng pag-asa na gantong karaming ulan ang dala ng bagyo na ito, makikita na po namin kung ganong itataas ng baha na yun. So, ang ibig sabihin, itong inyong research na ginagawa ay mas advanced kaysa yung early warning na ibinibigay ng pag-asa? Ganun po ba? Hinggil po dun sa flood warning, medyo advanced po ito ng kaunti kasi ito po wala pang tubig. Nasa itaas pa po, kahit po malayo pa yung bagyo, pagka sinabi lang ang bagyo ay may dalang gantong kalakas na ulan, masasabi na pwede na kaming mag-warning na gantong kataas ang ibaba sa ating lugar. Aba, talaga din naman. Sino po ang nag-isip ng project na ito?
Kami po sa barangay po namin, sa pangunguna po ng aming kapitan na si Cheryl Nolasco at buong suporta po ng buong barangay council. Ito po ay katulong din namin din po ang pag-asa sa pag-aaral na ito. Pero sino ang pinaka-brain, kung tatawagin natin, sino nag-isip ng ganitong uri ng research, engineer? Ako po ang nagsimula to kasi po nung habagat nung isang taon, nung nag-evacuate kami na lampas tao ang tubig sa karsada, nakikita ko na napakadelikado ng ginagawa namin. Hindi lang doon sa ini-evacuate namin, kung hindi pati din sa mga tao namin at mga katulong sa paghakot ng tao para mailigtas sila sa baha. Anong tawag ninyo rito? Ito pong ginagawa namin ay kasama po ito pong main component ng early warning system. Flood early warning system po namin. Talaga din naman. Nakita ninyo mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, kung gaano ang yaman ng imahinasyon ng may pagmamalaki nating Pilipino. At ito po ay isang karangalan na kayo po ay nakaugnay po, Engineer Makabalitaw. At para sa kabinabangan ng ating mga OFWs na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, panghuli po ninyong mga pagkain-kaisipan para sa kanila. Maraming pong salamat at kayo po ay nagsisikap hindi lang para sa inyong sarili kundi para sa ating bayan. Panghuling tanong, kailan ninyo matatapos tong research na ito? Tinitignan po namin ng timetable na 3 to 5 weeks para po mas more or less halos accurate na po yung magiging yung projection natin sa flood forecasting. Talaga din naman. Thank you very much po. Mabuhay po. Maraming po salamat din. Niyo pong napanood si Engineer Melchor Makabalitaw, Barangay Kagawad ng Potrero, Malabon, Metro Manila. Maraming salamat at mabuhay. Maraming salamat.